Ang kwento ni Pong Pagong at King Kuneho. Isang hapon, nagkita si Pong Pagong at si King Kuneho sa daan. Biniro ni King Kuneho si Pong Pagong sa pagiging mabagal nito dahil sa kanyang maiiksing paa. Napahiya si Pong Pagong sa mga biro ni King Kuneho. Sa kagustuhan ni Pong Pagong, napatunayan na mali si King Kuneho sa kanyang mga paratang, hinamon niya si King Kuneho sa isang paligsahan. Kung gusto mong subukin ang aking bilis sa paglalakad, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit matyaga naman ako. Ang hamon ni Pong Pagong. Anong paligsahan ang nais mo? Tanong ni King Kuneho. Kung gusto mo, ay unahan na lang tayo na makarating sa dulo ng ikapitong ilog, sagot ni Pong Pagong. Nagalak si King Kuneho sa hamon ni Pong Pagong. Malaki ang tiwala ni King Kuneho sa sarili na mananalo siya sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nag-imbita ng mga kaibigan upang saksihan ang kanilang paligsahan. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, ay marami na ang dumalo. Unang-una na ang kabayo na minsan na ring nakalaban ni Pong Pagong. Masaya lahat ang mga hayop. Noon lang sila makakakita ng ganoong klaseng paligsahan. Si Kapitan Unggoy, ang nagbigay hudyat ng simula ng paligsahan. Sa simula pa lang, ay napag-iwanan na ng malayo si Pong Pagong. Halos hindi na makita ni King Kuneho si Pong Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan. Nakarating si King Kuneho sa ika-6 na ilog. Hindi na niya makita si Pong Pagong dahil sa kalayuan ng pagitan nila. Napakalayo ng agwat naming dalawa, ang sabi ni King Kuneho sa kanyang sarili. Naupo si King Kuneho sa ilalim ng puno para magpahinga ng saglit ngunit siya ay napaidlip. Samantalang si Pong Pagong ay nakarating sa dulo ng ika-6 na ilog. Inabutan pa niya si King Kuneho na tulog at naghihilik. Napasarap ang tulog ni King Kuneho. Magdadapit hapon na, nang makita ni Pong Pagong ang dulo ng ikapitong ilog. Malapit na siya. Noon pa lang nagising si King Kuneho. Tinanaw niya ang ika-5 ilog, sa pag-aakala na nandoon pa rin si Pong Pagong. Subalit wala pa rin. Sinimulan na ni King Kuneho na muling tumakbo. Takbong mabilis, at walang pahinga. Laking gulat ni King Kuneho, nang makita niya na si Pong Pagong, ay nasa dulo na ng ikapitong ilog, at namamahinga na. Hiyawan ang lahat ng mga hayop. Lahat sila ay bumati kay Pong Pagong. Si King Kuneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi si King Kuneho ng paumanhin kay Pong Pagong, sa ginawa niyang pang-iinsulto dito. Simula noon, ay naging halimbawa na sila, sa mga kaibigan nilang hayop, na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa. Mga bata, meron na naman tayong natutunan, sa kwento ni Pong Pagong at King Kuneho. Dapat tayong maging mabait, at huwag manghusga at magmaliit ng kapwa. Gusto mo ba uli na makadinig ng ibang kwento? Pakipindot ang subscribe button para magkita-kita muli tayo